Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, kahit anong klaseng papapapugi, papapagwapo ni BBM, lugmok na lugmok talaga ang kanyang trust ratings. Sa bagong Okta Research Survey mga kabibing, trust rating ni BBM bumaba ng bumaba. Pero ang good news, tumataas ng sobrang taas ang trust rating ni VP Sara. Kahit marami ang binabato sa kanya, ngayon impeachment na naman, pati yung plunder case. Pero bakit hindi natitinag yung mga issue na yan sa pagtiwala at trust ratings ni VP Sara? Grabe, no? So, kitang-kita nyo na kabibig na parang sabi nga ni Risa Hontiveros, si VP Sara ngayong panahong ito, siya yung pinakamalakas, mahirap na kalabanin pero kakayanin nila pag magkaisa silang lahat. Alam, magkaisa. Sino ba magkaisa? Sina Risa Hontiveros, the Kakampings, and the Marcos Loyalists versus VP Sara. So, ganun sila katakot, ganon sila ka-threaten, ganon sila ka-triggered mga kabibig niya. Kailangan talaga kahit suka, yung mga suka nila ay kakainin nila ulit. Even though na ayaw nila sa mga Marcos loyalist, kasi sabi nila magnanakaw, mga bobo, ay nako, mag-hug and kisses sila para lang talaga manalo si Risa. Grabe, no? Grabe ang mind conditioning. Ngayon, noon, never again. Ngayon, we glad that you came back. Ay. Sama-sama tayo muli. Ano to? Sama-sama tayong muling inodoro? O eto kabibig, i-share ko sa inyo itong bagong resulta. Ha? Ito kabibig ha. Yan. Trust rating, President Bongbong Marcos Jr. Last September 2025, 57%. Last December 25, so ito yung fourth quarter, yung panghuli na siya. Nako, alam nyo ba kung magkano? 48%, bumaba ng 9%. From 57, grabe ha. Mataas yung 57, mataas na yan. Down to 48 yung trust rating. While kay VP Sara, from 51%, tumaas to 53%. Tumaas ng 2-point increase. Malaki na yung 2-point increase ha. Yung kay BBM 57 to 48, bumaba ng 9%. Sobrang laki na yan. Sobrang lagabak na yan. Sobrang, yung 9%, mataas. Grabe, nakakahiya yan. Ito. President Marcos Jr.'s trust rating declined while VP Sara Duterte's rating improved in the latest fourth quarter of 2025 survey conducted by Okta Research Tugon ng Masa. Marcos registered a 57 trust rating in September 2025, which fell by 9% percentage points to 48% in December 2025. So, bumababa talaga. Nakikita nyo na ang trend from 57 to 48. Nako. Ngayong 2026 first quarter, magkano na lang kaya ang trust rating ni BBM? Meanwhile, kay VP Sara, September 51%, ngayong last December naging 53%. Magkano na din kaya ang yung first quarter ng 2026 mga kabibig? Nako. Duterte pa rin. Sabi niya, fake survey daw. BBM, 86%, Sara, 3%. Ay, nako. Still Duterte pa rin. Ito yung mga komento nila. Ito pa ang ating... Meron pa akong isa, kabibig? Isa na i-share ninyo. Nako. Magagalit na naman ang mga loyalista. Magagalit na naman ang mga kampo ni Risa. Nabi naman niya, nako, binayaran niya. Ito, Diba? Ito, naitala na ang highest trust rating ng Pangulo sa rehiyon ay 54% sa Balance Luzon. Balance Luzon pala. Ginanap ang Okta Research Survey noong December 16 to 20. Tumaang kay BBM 57% doon sa Balance Luzon. Bumaba rin ang performance rating ni Pangulong Marcos sa 51
na dating 54%. Kung saan naitala ang kanyang highest performance sa Balance Luzon. So sa Balance Luzon, sa Luzon lang talaga si BBM malakas. Pero Visayas at Mindanao at NCR, wala na. Habang pinakamababa sa Mindanao na 42%. Ang mababa. Samantala, tumaas ang trust performance ratings ni VP Sara. Tumaas ng 53% ang rating niya from 51%. Naitala na highest level of trust kay VP Sara sa Mindanao na merong 89%. Yan. Hindi talaga kayo mananalo sa Mindanao. Kung itong sila Risa, itong mga Tory, sina Tory daw, sina Bam Aquino, sina Risa, tatabo kayong presidente, nako, baka mag-zero votes kayo sa mga, tingnan nyo, 89% highest level of trust ni VP Sara sa Mindanao. Naitala rin sa Mindanao ang highest level of trust sa Vice Presidente na 89% habang pinakamababa sa Balance Luzon na 36%. Kahit nasa Balance Luzon, hindi naman pwede ang Balance Luzon ang makakapag ang tawag dito makatalo kay VP Sara. May Visayas, may Mindanao, at may other part pa, di ba? Ngayon din ang performance rating ng Vice President tumaas ng 54 mula 49. Wow, performance rating. 49, nagiging 54. Congratulations, VP Sara. Grabe. Ang taas ng performance rating from 49 to 54. Ang BBM naman from 48, from 51 to 48. Ang BBM trust rating ni BBM 48%, performance rating 51%. Kay VP Sara, trust rating 51%, performance rating 54%. Yun para yatang hindi kayang tanggapin ng mga loyalistang mga yan, palakpakan naman natin. Palakpak naman tayo kay VP Sara. Pero sabi naman ng sabi ng mga lawmakers, mataas pa rin daw itong performance rating ni BBM. Sabi nila, ay, naku, may suporta pa rin most of the Filipinos kay BBM o ikaw. Ngayon, magpasorbe nga tayo. May tiwala pa ba kayo ng BBM? Comment no, comment yes. May tiwala pa ba kayo kay VP Sara? Comment. Ito na lang. Okay, may tiwala pa ba kayo kay BBM? Comment yes, BBM, no, BBM. May tiwala pa ba kayo kay VP Sara? Comment yes, VP Sara, no, VP Sara. Basahin ko later, i-shout out ko yung mga komento nyo. Sabi ni Paulo Ortega, sabi niya, the survey is clear. Trust ratings can move, but approval reflects performance. And on performance, the president continues to have the support of majority of the Filipinos. Ilan ba ang performance ni BBM? Tingnan natin yung performance ni BBM. 51%. And trust rating, 48%. Kay VP Sara, how do you describe that one? Ortega. Sabi ni Ortega, speaks to governing legitimacy. Ay, wow. Trust can fluctuate depending on the moment, but approval endures when people see government working. The Okta survey shows that Filipinos continue to give the president a passing mark on performance. How do you describe kay VP Sara? Wala siyang describe. Sabi naman ni Adjong, approval remains above 50 and that tells us Filipino continues to judge the presidents on performance. Pero nung time na nag-negative si Pangulong Bongbong, wala silang komento. Takot sila magkomento. So itong sina Ortega, sina Adjong, nako, kung makakaupo si VP Sara, nako, alam niyo na, mga kabibig. Tingnan natin kung sinong babaliktad. Ito yung pinakamalakas, mga kabibig. Si Attorney Rowena Guanzon na pinagtatawanan ang impeachment na naman. Let's watch this video, kabibigan. Magandang araw. Impeachment na naman. Part 2. Pero this time, kasama na si BBM.
O ito na, labo-labo na. Mga Pilipino at mga Pilipinas, 2 taon na lang bago mag-eleksyon. Impeachment na naman, kahit na sinabi na ng Supreme Court, unconstitutional na talaga. May finality na. Unconstitutional yung nakaraang first impeachment complaint against Vice President Sara. Try again. Ang mga kalaban at mga kakampi ni BBM. Try again. Let me try again. Kinantahan. Nakakainis na kayo ha. Kaumsawa na yung mga tao sa impeachment. Tapos ngayon si Bongbong, moro-moro pa yung impeachment nyo. Walk out pa si Abante. Walk out ka dyan. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Pag DDS talaga may something sa utak o from Lon Better. Sawang-sawa na kami sa issue na impeachment na yan. Bakit walang balita about sa FC? Try until you them. Mga vangag na sila. Nurse, gising na pasyente nyo. Na-archive pa yung unang impeachment complaint Senate. Ano kaya ang maging epekto nito? Anong ma-archive na? Yun na unconstitutional na nga. Diba itong mga taong ito? So yun lang kabibig ang ating libag-libag for today. As in, grave. Panalo talaga si BP Sara sa performance rating, attach rating. Naku, tumataas 50 plus. Kay Bongbong 48, 51. At least naka 51 sa kanyang performance rating. Pero hindi natin alam sa first quarter ng 2026 ano kaya ang magiging ratings ng BBM. Parang ngayon, maganda ang rating ni BBM. Nag-comment si Ortega at saka si Adjong na ano talaga yung trust rating fluctuating yan. Mas, ang importante yung performance. Pero nung nag-negative si BBM, tahimik sila. Ayaw mag-comment. Bakit? Takot? Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa trending news nating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.